Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga masugid na kagiliw. Ang kwento na ibabahagi ko ay karanasan ni Pipeng. Tubong butuan ito pero lumipat ang pamilya nito sa Davao. Nangyari ito taong 1985. Payak lamang ang pamumuhay ng pamilya. Pagsasaka ang pangunahing kabuhayan ng kanilang ama na si Maning. Napakasipag bumiyahe ng tricycle ng kanilang ama. Aalis ito ng umaga at hapon na kung umuwi. Dahil sa bihira lamang ang pasahero sa baryo kung kaya't dumadayo ito ng pamamasada sa bayan. At dahil hindi pa gaano karami ang namamasada nung araw, kaya medyo maganda ang kanyang kita. Masinop itong nag-iipon dahil nag-aaral ang anak nitong si Moni sa kolehiyo. Nasa ika-4 na baitang na ito sa kolehiyo sa kursong guro. Kaya't ganoon na lamang ang pagpupursigi ng ama. Isang beses sa isang buwan lamang kasi ito kung umuwi. At dapat sa araw ng pag-uwi nito ay may naipon na silang pera para baunin ito pagbalik sa may syudad. Dahilan kung bakit maganda ang kita ng kanilang ama ay nagtitipid pa rin sila. At dahil si Pipeng ang pangalawa sa magkakapatid, siya na ang madalas na katuwang ng kanilang ama noon. Nag-aaral din noon si Pipeng at nasa 2 baitang na ito sa high school. Kung kaya't maging siya, todo ipon na. Ayaw niya kasing maging pabigat sa mga magulang niya kapag siya na ang nagkolehiyo. Bagay na pinagpasalamat naman ng kanilang ama. At nagpapasalamat din ito sa kanyang dedikasyon sa pag-aaral. Palagi kasing pinapaalala ng kanilang ama sa kanila na wala silang kayamanan na maipapamana sa kanila noon. Ang dalawa naman niyang kapatid ay kasalukuyang nasa elementarya. Ang sumunod sa kanya ay nasa ika-4 na baitang na. At bunso naman na si Joy Joy ay nasa 1 baitang. Lahat sila ay nagsisikap sa pag-aaral at natuto ng dumiskarte para lamang may pangbaon noon. Si Joy Joy at Jepoy ay madalas na magdala ng prutas sa eskwelahan. Kadalasan ay santol at bayabas. Pinapalitan nila ito ng lapis o di kaya papel. Minsan naman ay pinya at saging. Kapag ganito ng kanilang paninda ay ang mga guro na nilang namimili noon. Tuwing Sabado, nangunguha sila ng susong pilipit at tulya at inilalako nila tuwing Linggo ng umaga. Kapag nangunguha sila ng suso at tulya, ay sinasamahan na sila ni Pipeng. Ganon din sa paglalako. Aminado kasi silang may hindi nangyayari minsan sa sapa na kanilang pinagkukunan ng suso at tulya. Kung kaya't Biyernes pa lamang ng gabi, ay nag-uusap-usap na magkakapatid para planuhin ang kanilang pag-alis nun. Para maiwasan ang aberya at pag-aalala ng kanilang mga magulang. Isang Sabado ng umaga, maaga pang umalis sila Pipeng kasama ang dalawa niyang kapatid. Pupunta sila ng sapa para manguha ng tulya at susong pilipit. Tag-araw na ng mga panahon na yon kung kaya't mainam na pagkakataon nito para sa kanila. Pinayagan naman sila ng kanilang ama, pero sinabihan sila na wag nang magpaabot pa ng tanghaling tapat sa may sapa. May nabalitaan kasi itong hindi magandang nangyari sa isa sa mga bata na naninirahan din sa kanilang lugar. Mga 2 oras nang nakaraan nang makaalis ang 3 magkapatid. At habang kausap ng kanilang ina ang isa nilang kapitbahay na napadaan, ay dumating naman ang anak ng isa pa nilang kapitbahay na si Buknoy. Hinanap sila nito dahil gusto din ng bata na manguha ng tulya at susong pilipit pero sinabihan ito ng kanilang ina na matagal na silang nakaalis
kaya't sa susunod na Sabado na lamang ito sasama sa kanila. Umalis din naman kagad ang bata. Bago magpananghalian ay nakauwi ng 3. Masaya ang mga ito dahil noong mga oras na yun ay marami silang nakuha. Tiyak ay marami umano silang maibebenta kinabukasan. Pagkatapos nilang maglinis ng katawan at makakain ng tanghalian, ay pinagpahinga sila ng kanilang ina. Matulog na muna kayo. Gigisingin ko na lamang kayo kapag mamayang 2:30 na. Wika sa kanila ng kanilang ina noon. Saktong 2:30 naman nang gisingin nga sila noon. Pagkatapos nito ay alam na nila ang kanilang gagawin. Oras na para maghanap sila ng panggatong na kahoy. Si Pipeng at Jepoy ang tagaputol ng kahoy at si Joyjoy naman ang tagatipon nito. 1 oras lamang ang kanilang ginugol at kaagad naman silang nakaipon ng panggatong nilang kahoy. Masaya silang nagkikwentuhan habang pauwi. Inaasar-asar pa ni Jepoy si Joyjoy pero sinaway naman ito ni Pipeng dahil mayayari sila sa kanilang tatay kapag pinaiyak nilang kanilang bunsong kapatid. Nang makauwi sila sa bahay, sakto namang nakaluto na ang nanay nila ng nilagang kamoting kahoy para sa kanilang merienda. Pinakain na sila nito dahil maya-maya pa ay darating na ang kanilang ama. Hindi nga ito nagkamali. Bago pa man sumapit ang 5:00 ay nakauwi na ito at may dala-dala itong paborito nilang ice puko at tinapay at ang uulamin nilang isda. Masayang-masaya ang magkapatid dahil hindi sila nakakalimutan ng kanilang ama. Ilang sandali pang nakaraan ay dumating ang nakakatandang kapatid ni Buknoy. Tinanong sila nito kung nasaan na si Buknoy dahil hindi pa rin ito nakakauwi simula nang sumama sa kanila sa sapa. Siyempre nagtaka sila. Kaagad naman silang sumagot na hindi nila ito kasama noon. Maaga pa silang umalis at 3 lamang sila. Sinagot din ito ng kanilang nanay na pumunta nga si Buknoy sa bahay nila kaninang umaga. Pero sinabihan naman ito na nakaalis na ang magkakapatid. Sinabi nito na kanina pa nila umano pinaghahanap si Buknoy dahil ang buong akala nila ay sumama dito sa magkapatid na ito. Maya-maya pa, narinig na nilang naghuhumiyaw ang nanay ni Buknoy sa kabilang patag. Kailangan kasing tumawid ng pilapil para marating ang bahay ng mga ito. Pagkarating doon, halos may matay na ang nanay nito dahil naiuwi na si Buknoy at isa na itong malamig na bangkay. Nakita itong nakahandusay sa pangpang ng ilog. May butas ang tiyan nun. Wala na itong dugo. Malambot na rin ang tiyan nito na halatang wala na itong laman loob. Maging sila man ay napatakip ng bibig nang makita nila ang kalunos-lunos na sitwasyon ng kaibigan. Umiiyak na nagmumura ang tatay nito habang sumisigaw na magbabayad ang kung sino mang may gawa nito sa kanyang anak. Napaiyak naman si Joyjoy sa nasaksihan at maging ang ina at kanilang ama. Hindi nila lubos maisip na ang kanilang naririnig lamang na istorya ngayon ay nangyari na sa isang bata na malapit sa kanilang puso. Halos hindi umano sila makapaniwala sa mga nangyayari sa paligid nun. Magmula nun, hinigpitan na sila ng kanilang ama at ina. Hindi sila pwedeng umalis nang sila lamang at walang kasama. Lalong-lalo na si Joyjoy at Jepoy. Nakita niyo naman kung anong nangyari kay Buknoy, di ba? Dapat ay magsilbing aral na yun sa inyo. Huwag na kayo magpakumpiyansa kapag umalis kayo. Kahit sa pagpasok sa paaralan, siguraduhin mo, Jepoy, na kasama yung kapatid mo bago kayo umuwi, ah. Wika ng kanilang ama noon. Ako na yung maghatid sundo sa inyo. Ikaw, Piping,
Puntahan mo ako sa parkingan pag galing mo sa eskwelahan ha. Sabay na tayong susundo sa mga kapatid mo para sama-sama nating umuwi sa hapon. Bili naman ang kanilang ama noon. Tamang-tama naman at 1 linggo na lang ay bakasyon na nila sa eskwelahan, kung kaya't magiging panatag din sila. Nagkasundo naman ang mag-anak ng araw na yon. Kinabukasan, linggo, magkasamang naglako ang 3 magkapatid. Binawalan sila ng kanyang ina na huwag masyadong maglayo at magpaabot ng tanghaling tapat sa daan. Bakit, Nay? Ano pong nangyari sa tanghaling tapat? Napansin ko po kasi yan yung palaging pinagbabawal niyo sa amin eh. Tanong dito ni Joy Joy. Ayon naman sa kanilang ina, ang aswang ay hindi nakakapangbiktima sa umaga. Pero may kakayahan naman ng mga ito na mambiktima umano sa tanghaling tapat. Simula 12:00 hanggang 2:00 ng tanghali. Yang oras na umano na yon ay kayang mangbiktima ng mga aswang at ng mga elemento. Yan kasi umano mga oras na humihina ang dungan ng tao. Mula naman umano 3:00 hanggang 5:00 ng hapon ay ang oras kung saan nangingibabaw ang kapangyarihan ng Panginoon. Kung kaya't mahina ang kapangyarihan ng mga masasamang nilalang ng mga oras na yon. Pagpapaliwanag sa kanila ng kanilang ina. Dahil sa pagpapaliwanag nito ay mas naintindihan nila kung bakit naging mahigpit ang kanilang ina pagdating ng tanghaling tapat. At tuwing sasapit ang dapit hapon, mabilis namang nabili ang kanilang paninda. 3 supot na lamang ang natitira, 2 supot ng tulya at 1 supot ng susong pilipit. Walang ano-ano. Merong lumapit sa kanilang ale. Sinabi nito na gusto niyang bilhin ang natira nilang paninda. Pero naiwan umano nito ang pera niya sa bahay. Kaya niyaya sila nitong sumama muna sa kanya para kunin na nila ang bayad. Dahil 3 na lamang yon, nagpasya si Piping na sumama na sila. Lumuwang umano ang pagkakangisi ng ale nang pumayag siyang sasama sila dito. Doon ay naisip ni Piping na may kakaiba sa matanda. Kung kaya't inihanda na niya ang punyal niyang gawa sa binsol ng pagi. Ang binsol ng pagi, makikita sa buntot nito. Mas nakakatakot umano ang binsol kesa sa mismong buntot ng pagi dahil napakatalas nito at napakasakit kapag nasugatan ka. Siguradong hindi nawawala ang hapdi at napakahirap nitong gamutin. At kung malalim ang sugat nito, maaari ka pang mamatay. Kung kaya't ito ang klase ng punyal na ibinigay ng kanilang ama kay Piping para pang proteksyon nila ng kanyang mga kapatid. Isa kay Piping at isa din kay Jepoy. Pero hindi biyasa si Jepoy sa paggamit ng ganitong punyal. Pero kahit papano ay marunong na ito kung paano gamitin ang punyal na yon. Sumama sila sa matanda na noon ay ginigiya sila sa paglalakad. Balak pa nitong hawakan sana si Joy pero kaagad na itong pinasan ni Piping sa kanyang likuran. Kung kaya't hindi na nito na ituloy ang paghawak sa bata. Nang tinanong nila kung saan ito nakatira, sumagot ang matanda na malapit na. Pero nang paliko na sila sa daanan na sa tingin nila ay lalabas na yun sa ilog, doon na huminto si Piping. Oh, bakit kayo huminto, iho? Malapit na tayo sa bahay. Lola, kayo na lang po yung kumuha ng pera nyo. Hindi na kami pwedeng sumama dyan. Sagot ni Piping sa matanda noon. Dahil sa sagot nito ay biglang sumeryoso ang mukha nito. Bakit naman iho Hindi ko nga kayang bitbitin ng 3 supot at mabigat yan. Pagpapalusot na wika ng matanda.
Sige Lola, huwag na lang po ninyong bilin. Sagot dito ni Jepoy. Tara Manong, umuwi na tayo, baka mapagalitan pa tayo ni tatay eh. Pagyayaya naman ni Jepoy sa kanyang manong Piping. Dahil sa sinabi nito, sumeryoso at nagalit ang matanda. Bigla umanong namula at namilog ang mga mata nito. Kung kaya't mabilis na dinukot ni Jepoy ang punyal niyang gawa sa binsol ng pagi sa pinakailalim ng kanilang paninda. Pagkakita dito ng matanda ay kaagad itong napaatras. Pero ngumisi naman ito na makita niya si Joy na pinapasan ni Piping noon. Lalapitan pa sana ito ng matanda nang binunot naman ni Piping ang kanyang punyal sa kanyang tagiliran, kung kaya't hindi din nakalapit sa kanilang matandang iyon. Habang nakaarap sila sa matanda ay unti-unti silang umaatras hanggang sa makarating na sila ng kalsada. Walang ano-ano ay may narinig silang busina ng tricycle. Yun ang tricycle ng kanilang tatay. May mga kasama nito sa tricycle at nandun na din ang kanilang ina, pero nagtataka sila kung bakit parang hindi sila nakikita ng mga yon. Dahil sa patuloy pa rin silang tinatawag ng kanilang nanay at tatay, kahit pa kumakaway na sila sa gitna ng kalsada. Nang papalapit ng mga ito at nagsaboy ang kanilang lolo na si Kanoto ng abo na may halong asin, tinamaan umano ang matanda, kung kaya't tumalon ito na tila ba isang palaka palayo sa kanila. Kasabay noon ay nakita sila sa tabi ng daanan. Iyak nang iyak si Joy ng mga panahon na yon, at nang makuha na sila ng kanilang magulang ay saka na lamang nila na malaya na dumidilim ng paligid. Saan ba kayo nanggaling mga anak? Tanong nila habang kinakarga na ng kanilang inaang noon ay tila nanghihina na si Joy. Umuwi muna tayo, tay, para makapagpahinga na at makakain kami. Tanging sagot na lamang ni Piping. Kung kaya't kaagad na pinaharurot ng kanilang ama ang tricycle pabalik sa kanilang bahay. Pagdating sa bahay nila, sumusuka na si Joy kung kaya't nagmadali na ang lolo Kanoto na kumuha ng makabuhay. Isinalang nito sa apoy hanggang sa lumambot at kaagad na pinigayon hanggang sa makakuha siya ng katas na isang kutsara. Inihalo niya ito sa kalahating baso ng maligamgam na tubig at may konting asukal. Dali-dali niya itong ipinainom kay Joy. Hanggang sa ilang sandali pa, kumalma ang bata. Kung kaya't pinainom muna ito ng nanay nila ng gatas. Gusto nitong matulog pero pinapanatili itong gising ng kanilang lola maming. Hindi ito pwedeng matulog hanggat hindi pa nito sinusuka ang pang-uusog umano ng aswang. Ay na nga, ilang sandali pang nakaraan ay umakto ng suka si Joy at naisuka nito ang tila ba kulay berde na puro laway. Wala naman kung anong nilalaman ng laway na yon, dahil usog lamang yun ang aswang. Pero kung hindi ito naisuka ni Joy ay malamang mabibiktima siya ng nilalang na yon. Pinagalitan si Piping ng kanilang nanay at tatay pero hindi na siya sumagot pa. Aminado naman kasi siyang may kasalanan siya kung bakit ito nangyari. Isinalaysay naman ni Piping sa kanyang amang nangyari at ang buong akala nila ay wala pang 30 minutos ang kanilang paglalakad. Hindi nila namalaya na hapon na pala at napakatagal na nilang nanatili sa lugar. Maging siya, nagtataka kung bakit inabot sila doon ng hapon. Doon na nagsalita ang kanilang lolo Kanoto. Ayon dito, isinailalim umano sila sa orasyon ng nilalang.
Mabuti na lamang at mataas ang dungan ng mga ito. At natakot din ang nilalang sa daladala nilang punyal. Tanging si Joy lamang ang nadaig nito dahil mahina pa ito. Ganun pa man, hindi basta-basta nalason ng nilalang ang bata. Dahil na din sa hindi niya ito nahawakan, kahit sa damit man lang. Bagay na hinahangaan ng kanilang lolo Kanoto kay Piping. Dahil hindi hinayaan na makalapit ang nilalang sa kapatid nito. Una pa lang naman kasi tay, nagduda na ako sa matandang yun eh. Hindi ko kilala pero nakuha niyo yung atensyon ko nang makita kong nasa matanda ng panyo na laging daldalan ni Boknoy nung nabubuhay pa to. Pagsasalaysay sa kanila ni Piping. Panyo? Aling panyo anak? Yung panyo niya tay, yung may kulay ni dilaw at asul. Nakita mo yon yung palagi niyang ginagamit na pantakip sa ulo niya? Naalala naman ito ng kanyang nanay na suot-suot nga ito ni Boknoy nung pumunta ito sa bahay nila nung araw na hinanap sila nito. Doon ay pumasok sa isipan ng kanilang ama na maaaring ang matanda na yon ang mismong nambiktima kay Boknoy. Kahit gabi na ay pinunta ng kanilang lolo Kanoto ang magulang ni Boknoy, isinalaysay nito ang nangyari sa mga bata at ang nakita ni Piping na panyo ni Boknoy na hawak ng matanda noon. Kung kaya't noong gabi ding yon ay nagplano silang tugisin ang nilalang. At dahil kasalukuyan pang binuburo lang batang si Boknoy, kung kaya't napag-usapan na nilang ipagpaliban na muna ang pagtugis sa nilalang na yon. Hihintay na lamang nila na matapos sumano ang libing ni Boknoy bago nila tugisin. Pero ang isiping yon, hindi na natuloy dahil kusa nang lumapit ang nilalang sa kanila. Kalagitnaan ng gabi, nang may narinig silang huni ng tila ba isang manok na inahin. Napaka-agresibo ng huni ng hayop na ito. Pero ayon kay Lolo Kanoto, hindi ito basta-bastang manok lang. Dahil ang tunog na kanilang naririnig ay tunog ng isang aswang. At inaaswang ang kapatid nila Piping na si Joy. Nilalagnat ang bata ng gabing yon. Pero hindi naman ganon kataas dahil sa nilagyan ito ni Lolo Kanoto ng pangontra. Hindi man purong manggagamot ang matanda pero may kaalaman ito kahit papano. Maya-maya pa, ang huni ng inahing manok ay tila ba unti-unting nagpapalit sa huni ng baboy. Si Piping naman, nanlalaki na ang mga mata dahil sa tanambuhay niya. Ngayon lamang ito nakarinig ng ganong klase ng paghuni. Sa galit ng kanyang lolo, lumabas ito. At sa paglabas nito ay nakaharap nito mismo ang nilalang na yon. Nagpangbuno umano mga ito. At nang sa tingin ni Piping na dihado ang kanyang lolo, wala pa naman noon ang kanyang tatay maning dahil bumalik ito sa lamay ni Boknoy para makiramay sa pamilya. Dahil sa pag-aalala sa lolo, kaagad na bumaba din ang bahay si Piping. Pinipigilan pa sana ito ng kanyang nanay at lola pero sinabi nitong kaya niya makipagbuno sa nilalang. Tutulungan niya ang kanyang lolo. Bitbit ang punyal na gawa sa binsol ng pagi. Lakas loob siyang bumaba nun. Sakto naman na sa kanyang pababa ay pinapaibabawan na ng nilalang ang kanyang lolo Kanoto. Dahil sa nakita niyang dihado ng matanda, dali-dali niyang sinunggaban ng nilalang at sinaksak niya ito sa may tagiliran. Nakaagad na ikinabitaw nito sa matanda noon. Aatakihin pa sana nito si Piping pero kaagad na hinawakan ni Lolo Kanoto ang mahaba nitong buhok at ipinulupot nito sa kanyang kamay.
Iwinaslik ang nilalang na naging sanhi ng tuluyang pagbaon ng punyal sa mismong tagiliran nito. Napahiyaw ng todo ang nilalang. Napakatinis ng sigaw nito na siyang nakatawag ng pansin sa karamihan. Nagtangka pa itong tumakbo pero kaagad itong nilatigo ni Lolo Canoto gamit ang buntot pagi. Habang nilalatigo niya ito ay tila ba isa pa itong kambing na may mahabang buhok. Pero habang tumatagal ay naging malinaw na ang itsura nito. Isa itong matanda. At ito ang matanda ng muntik ng bumiktima sa kanila. Galit na galit si Piping. Gusto niyang paulit-ulit na saksakin ng nilalang pero pinigilan na siya ng kanyang Lolo Canoto. Tama na yan, Apo. Hindi na yan mabubuhay. Ilang sandali pa, narinig na nila ang papalapit ng mga tao. Kasama na doon ang sumisigaw niyang ama at tinatawag ang pangalan ng kanyang tatay. Kagad namang tumugon sa tawag ng anak nito si Lolo Canoto. Nang makarating ang mga ito sa kinaroroonan nila, dali-dali itong nagtanong kung ano ang nangyari. Napuruhan namin, tay. Pagbibigay alam ni Piping sa ama. Nasaan? Nandun po. Wika ni Piping. Sabay turo sa kinaroroonan ng nilalang na yon. Pero nang lingunin na nila ang nilalang, ay tinatangay na umano ito ng isang napakalaking ibon na para bang hugis ng isang paniki. Napamura naman ng kanyang Lolo Canoto. Kaagad na sila nitong niyaya na pumasok na ng bahay. Nang tuluyan na silang nakapasok ng bahay, ay doon na nakita ni Piping ang tama ng kanyang lolo sa braso. Lo, may sugat ka sa braso, Lo. Nilapitan naman ito ng kanyang ama at ginamot. Gamit ang katas ng halamang gamot na kanina pa inihanda ng kanyang tatay Canoto. Malakas kasi ang kutob nito. Nadadalaw ang nilalang na yon. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya umalis at pumunta sa lamay. Hindi din naman ito masabi sa anak na si Maning ang kanyang nararamdaman dahil may tenga nga ang daga. Kumbaga, ayaw niyang may makarinig kung saan naninirahan ang nilalang. Dahil isang malaking kaguluhan ito kung sari-saring tao na makakaalam ng kinaroroonan nito. At pwedeng hindi na ito mahuli. Pero ngayong nadisgrasya na nila ang nilalang at ang tumangay dito ay maaaring isa sa mga kadugo niya. Ngayon na nito masasabing kailangan nilang maghanda. Malakas sumano ang kutob nitong babalik ang kadugo ng nilalang na yon para ipaghigante ang matandang ito. Dapat sa pagkakataon na yon ay kailangang handa tayo, ha? Kaya't bukas na bukas ay maghanap na kayo ng maaari nating magamit sa pakikipagharap sa mga yon. Pagbibigay utos ng kanyang Lolo Canoto. Lo, ako po gusto kong makatulong. Apo, napakalaking bagay ang nagawa mo kanina. Kung wala ka, siguro napuruhan na ako nun. Dahil sa'yo nailigtas ako sa posibleng kamatayan. Pagpapasalamat naman sa kanya ng kanyang lolo noon. Anong sinabi mo, tay? Iniligtas ka ni Piping? Oo, Maning. Si Piping ang sumaksak sa nilalang gamit ang binigay mo sa kanyang punyal na gawa sa binsol ng pagi. Ay, Apo, nabawi mo ba yung punyal mo? Opo, Lo. Ito, hawak ko. Sabay pagpapakita niya ng punyal na noon ay may dugo pa ng nilalang. Akin na, anak. Wika ni Maning. Kaagad na kinuha ang punyal kay Piping. Dinala nito ang punyal sa kusina. Isinalang sa may ulingan na ginamit nila kanina sa pagpausok sa buong bahay. At kay Joy-Joy. Kinabukasan ay pinunta nila ang tirahan ng aswang. Pero wala na ito doon. At ang sunog na kubo na lamang nito ang kanilang naabutan.
Hindi nila lubos maisip kung saan ito dinala ng kanyang kadugo pero sigurado silang hindi na ito mabubuhay dahil isinalang na nila sa apoy na may kamangyan ng punyal na ginamit sa pagsaksak dito. Pagkatapos nilang puntahan ang bahay ng nilalang, dumaan sila sa bagakayan. Kukuha sila ng maraming bagakay para gawing bangkaw. Hindi natin alam kung ilan sa mga kadugo nito ang ating makakalaban. Kaya kung maaari, kumuha na kayo ng lakas ngayong araw para may resistensya tayo mamayang gabi. Sambit ni Lolo Canoto. At dahil sa ganung pangyayari, ay nagdesisyon na lamang ang ama ni Buknoy na ilibing na nito ang kanyang anak. Baka nagtataka kayo, Sir Seth, kung bakit basta na lamang nagdesisyon. Kung bakit wala bang misa sa simbahan. Ang sagot dyan, wala. Maliban sa nakatira sila sa liblib na bahagi ng butuan. Ang kaisa-isahang simbahan noon sa kanilang sentro ay sinunog ng mga piratang Moro. Ilang daang taon na ang nakaraan. Kung kaya't hanggang sa mga panahon na yon, ang kanilang babaylan na lamang sa kanilang lugar na si Apo Bantok ang nagbibindisyon sa bangkay. Nagmadali na silang kumuha ng mga bagakay. At dahil sa marami naman sila kung kaya't kaagad din silang nakakuha ng marami. Dinala nila yon sa bahay nila Piping. Nasa 15 piraso yun ng bagakay. Tulong-tulong na din sila sa pagpapatulis ng dulo nito. Pagkatapos nilang matulis yon, pumunta naman sila sa bahay nila Buknoy para saksiyan ng paglilibing dito. Matapos ang bendisyon at malibing ang bangkay, ay inikutan ng babaylan ng bahay nila Buknoy at nilagyan na umano yon ng bakod at sabulag para maging ligtas ito sa kung anumang masamang nilalang hanggang matapos ang 40 diyas nito. Pagkatapos nito sa bahay nila Buknoy, pumunta naman ito sa bahay nila Piping. Inorasyonan nito ang kagamitan nilang armas sa pagharap sa mga nilalang na yon. Kabilang na dito ang punyal ni Piping at Chepoy. Maging si Joy-Joy na noon ay nasa maayos ng kalagayan, ay mas lalong tinaasan ng babaylan ng dungan nito at inorasyonan nito ng sabulag. Para kahit anuman ang mangyari sa sagupaang yon, ay mananatili silang ligtas. Ganon din si Jepoy at ang kanilang nanay Tarsing at ang kanilang lola Maming. Gagawin din sana nito kay Piping pero hindi ito pumayag. Gusto niya umanong makiisa at tumulong sa kanyang tatay at lolo Canoto. Kung kaya't imbis na sa bulag ay ang pagtaas na lamang ng dungan at puder ang ginawad sa kanya ng babaylan na yon. Hanga ako sa tapang mo, iho. Hindi lahat ng bata na kasing edad mo ay may tapang na humarap sa mga nilalang. Ikaw ay kakaiba ka. Nagawa mong maprotekta ng mga kapatid mo at mailigtas ang lolo mo. Hindi ako magtataka sa uli kung maging katulad ka ng iyong lolo na isang tagatugis ng mga aswang. Wika ng babaylan. Oh, si Lolo Canoto? Tagatugis ng aswang? Halos hindi makapaniwala na tanong ni Piping sa babaylan. Nako, yan ang karanasan na hindi pinagsasasabi ng lolo mo kanino man. Pinangangalagaan ito ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngayon, kailangan mong malaman yon. Dahil nakikita kong ikaw ang susunod sa kanyang mga yapak bilang magiting na tagatugis ng aswang. Alauna ng hapon nang matapos nila ang paghahanda sa kanilang kagamitan. Doon pa lamang sila kumain ng pananghalian. At maya-maya'y umidlip sila kahit sandali lang. Dahil sa pagod sa mga pangyayari nung gabi at sa pagkuha ng bagakay ay kaagad namang nakatulog si Piping. Nagising siya mag-aalas 6 na ng hapon. Kasalukuyan ng kumakain ng hapunan ng kanilang kasamahan. Sumalo na rin sa pagkain sina Joy-Joy at Jepoy
pati na ang kanilang nanay at lola. Pagkatapos maghapunan ay kaagad nang pinapasok ng babaylan ang 4 sa silid na inorasyonan nito at nilagyan ng sabulag. Sila naman ay lumabas ng bahay para doon na hintayin sa labas ang mga nilalang. 3 oras pang makalipas. Habang nagkakape sa bakuran, iba't ibang huni na ang kanilang naririnig. Kasunod nito ay ang pagdapo ng malaking paniki sa puno ng mangga sa mismong labas ng kanilang bakuran. Walang ano-ano ay bigla na lamang sumulpot sa kadiliman ang 2 baboy ramo. Ang buong akala nila ay makikipaglaban ng mga ito pero nasorpresa sila na tila ba may hinatid lamang ang mga ito at dali-daling nagsialisan nun. Hahabulin pa sana nila ang mga ito pero pinigilan na sila ni Apo Bandok. Walang intensyon na makipaglaban ng mga nilalang kaya hayaan nyo na sila. Hindi ko naman nararamdaman ang panganib nilang dala. Ano po kaya yung dinala nila at iniwan sa puno ng mangga, Apo? Tanong ni Piping. Hali kayo, tingnan natin kung ano yon. Nang pinunta nila ang puno ng mangga, una nilang nakita ang panyo ni Boknoy. Nakilala ito ni Mang Banoy na pag-aari ng kanyang anak, kaya't gano'n na lang ang panlulumo nito. Hindi lamang panyo ang isinaoli ng mga nilalang, kundi pati tsinelas ni Boknoy. Kaya't tuluyan nang napahagulgol ang kanyang tatay. Meron pa itong mga damit at iba pang tsinelas na hindi nila alam kung kaninong pag-aari. Kung kaya't ang nagawa na lamang nila ay ipunin lahat ng yon at magkakasama nilang sinunog sa isang lugar. Ipinagdasal naman ni Apo Bantok ang mga kaluluwa ng kung sino man ang nagmamay-ari ng mga gamit na isinaoli ng mga nilalang. Madaling araw na nang natapos sila sa may labas. Wala mang nakalaban ng mga nilalang. Nagkwentuhan na lamang sila kasama ang iba pang tutulong sana sa pagkikipaglaban doon. Kinabukasan ay hindi naman nakapasok si Piping at ang kanyang 2 kapatid. Pinalipas na lamang muna nilang isang araw bago muling pumasok sa eskwela. Tutal naman, ilang araw na lamang yun at matatapos ng pasukan sa taon na yon. Pagkatapos nun ay muli na silang pumasok. Tuloy-tuloy na ito hanggang magbakasyon. Doon nagtapos ng sekundarya si Piping sa Butuan. At nang magkolehiyo na ito ay tama namang nakapasa na ang kanyang ate Mone sa pagiging guro. Kinumbinsi nito ang kanilang magulang na lumipat na ng tirahan sa Davao. At dahil doon na din mag-aaral ng kolehiyo si Piping kaya pumayag na rin ang mga ito na lumipat ng tirahan. Nung una, pabalik-balik pa sila sa Butuan. Ayaw kasi ng kanilang lolo Kanoto at lola Maming na sumama sa Davao. Pero nang tuluyan ng tumanda at nang hina ang mga ito, ay wala na silang nagawa kundi ang sumama na lamang sa kanila. Hindi din naman kasi binibigyang pansin ng mga ito ng iba pa nilang anak. Tanging ang pamilya lamang nila Piping ang nag-aalaga sa 2 matanda na yon. Hindi naman yun mabigat sa mga magkakapatid dahil mahal na mahal nila ang kanilang lolo at lola. At magpahanggang sa kasalukuyan ay bumabalik-balik na lamang sila Piping sa lugar para mamasyal.